From the beginning, sa Garden of Eden, no, ang Diyos ang nag-provide ng pagkain ng tao. That is the examples of Adan. So, si Adan, nung lilikha ng Diyos si Adan from the dust, nung lilikha ng Diyos si Adan from the dust, talagang hindi naman alam ni Adan kung paano magluto, kung anong magano, 'di ba? So anong sabi ng Diyos ang ginawa ng Diyos? So nung nilikha ng Diyos si Adan at ni Heba, linigay sila sa Garden of Eden. So ito 'yun, pag binasa natin ng Bible, sabi niya dito, at kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden. Itong Eden na ito, hindi to, ang unawa kasi ng mga kapatiran, ang iba, ito ay nandito sa location ng earth. So hindi, yung Garden of Eden, yung halamanan ng Eden, ito ay isang lugar ng dimensional places ng kinalalagyan ng paradise of God. So, ito ay hiwalay sa kalagayan ng mundong ito. So ito yung place na kinalagyan ng nila Adan at ni Eva dahil doon sila linagay ng Diyos. Now, so sabi niya upang kanyang alagaan at ingatan. So, linagay sila sa Garden of Eden, which is Eden. Ito yung lugar. Alam mo doon sila Adan at ni Eva, hindi sila hindi sila kumakain yung nagluluto ba? Hindi sila nagluluto doon. Kasi from the beginning naman, hindi naman sila tinuruan kung paano magluto, no? So, ang utos ng Diyos, pag binasa mo sa 9, sabi dito, no? Genesis chapter 2:9. At pinatubo ng Panginoon ng Diyos pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Hallelujah. Ngayon, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, yun. So, makakain pala nila lahat ang bunga ng punong kahoy. Pero, itong punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ito yung hindi pinapakain ng Diyos. Pag binasa natin ang 16, At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. So, binigyan sila ng free will na makakain sila ng mga punong kahoy sa halamanan sa Garden of Eden. Oo. Pero pagdating sa 17, sabi niya, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang salang mamamatay. So, ibig sabihin, mayroon lang talagang punong kahoy, yung tinatawag ng Tree of Knowledge and Good and Evil, na hindi pwedeng kainin. Ito yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So,
Ito yung hindi pinapakain. Pero doon sa lahat ng punong kahoy makakain maliban lang sa Garden of Eden. So ibig sabihin dito sa 2:9 na Genesis chapter 2:9. Sabi niya, lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay. So sa Garden of Eden, ito yung mga pinapakain ng Diyos. So sila Adan ni Eva, pipitas lang sila ng bunga eh. Hindi na sila na magluluto, magpipitas sila ng bunga at yun ang magiging pagkain nila. Diba? So ibig sabihin, nung time nila Adan at ni Eva doon sa Garden of Eden, hindi talaga sila na magtatanim pa ng ganito. Ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang nag-prepare ng pagkain nila. O, di ba? Kaya lang, nung nagkasala sila Adan at ni Eva, ay talagang, nagkasala sila, ay talagang pinarusahan sila. Kaya nga sabi doon sa 3 ata, sa 3, magbinasa mo sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 3 verse 15. Ito. Sa Genesis chapter 3, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang iyong tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos, sinabi, huwag kang kakain niyaon. So, inutusan talaga sila Adan at ni Eva na yung punong kahoy ng tree of knowledge, good and evil, yung puno ng kahoy ng nakakaalam ng mabuti masama, yun ay huwag kainin. Ang ginawa nung kinain nila, pinarusahan sila ng Diyos. Ang sabi, sumpain ang lupa, pati lupa sinumpa eh. Diba? Good morning, Brother Margela, for your watching. Bago ako kasi mamaya mag-present ng topic, panoorin mamaya, meron akong presentation, live broadcast, doon sa The Bride Ministry of Christ. So, kaya ako nag-topic ngayon, panisimula lang ito, kasi nasira kasi ang aking studio, kaya ako ngayon. Now, tuloy tayo. Kaya sa ating topic, sabi, huwag kang kakain na yun, sumpain ang lupa. So, lupa pala natin dito, may sumpa. Di ba? Yung lupa na pinanggalingan ni Adan, may sumpa. So, ibig sabihin, yung mga punong kahoy na nandito sa lupa, mayroon na din kamatayan. Di ba? So, sabi niya, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal. So, ibig sabihin, merong, bago hindi siya magtatrabaho si Adan, hindi siya magpapagal, hindi siya makakakain. So, ang pagpapagal niya, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Hallelujah. Diba? Kung sa lahat ng buhay, ibig sabihin, matitigil lang niya ang pagtatrabaho niya dito sa mundong ito, sa kalagayan sa panahon ni Adan. Kapag namatay siya, hindi na siya magtatrabaho. So, di ba? So, habang siya nabubuhay dito sa lupa, dito sa mundong ito, kailangan niyang magpagal para siya mabuhay. Di ba? Kaya mga tao dito sa mundo,
Hindi ka pwede, hindi, ang sabi ng Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay sa iyong sarili. Parang kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka gagawa, kikilos. Hindi ka, kahit kumain nga, kikilos ka eh. Di ba? So, yun ang instruction ng Diyos kila Adan. So, may pagpapagal. Di ba? Kaya lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo, para siya kumain, magpapagal. Maliban lang yun doon sa kalagayan ng bata, sinapupulan, siyempre. That is the responsibility ng parents to give, nag-i-English na ako. Na bigyan talaga ng pagkain. Kasi siyempre, wala pa naman kakayahan yung mga bata para sila ay makakain. Siyempre, lalo na kung sinisilang pala siya from birth, di ba? Na hindi pa talaga kailangan pa siya ng aruga at gatas ng galing sa magulang. So, that's the obligation. Now, sa kalagayan nila Adan at ni Eva, nung time yun, God preferred. Kaya nga, if you are in the kingdom of God, hindi mo na problema ang pagkain dun eh. Because God prepared to us sa pagkain. Kaya lang, from the beginning talaga, sa simula, nung nagkasala sila Adan, dapat hindi tayo nagbubungkal, wala tayong problema sa pagkain eh. So, God prepared for our food eh. Kaya lang, ang kalagayan, nagkasala kasi sila, kaya nangyari, ang kalagayan ng tao ay para siya mabuhay, kailangan niya magpapagal. Now, kung ang isang tao makapasok sa kingdom of God, ganito din ang kalagayan nila. So, God prepared, ayon sa chapter 2, verse 9, ang Diyos talaga nag-provide ng pagkain ng isang tao para sa kanyang buhay. 'Di ba? Para siya mabuhay. Para sa kanyang buhay at para siya mabuhay. Kasi isipin mo dito, pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy. Sa Eden ito na nakakalugod na paningin at mabubuting kanin. At gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Diba? So lahat pwedeng kainin, kahit nga yung tree of knowledge and good and evil yung tree na yun pwedeng kainin. Kailang pagdating sa nagbigay talaga ng instruction ng Diyos na huwag niyong kainin. Diba? Sa Genesis chapter 16 to 17, huwag niyong kainin. Makakain niyo ang lahat ng bunga. Kaya nga sabi doon makakain niyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa 15 at 16. Sabi niya, niutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakain na may kalayaan. Sa lahat Pero may bantaan Diyos pagdating sa 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun ang hindi nila kakainin. So, yan, di ba? Yun ang reason kung bakit tayo nagtatrabaho. Dahil wala na tayo doon sa place of God. At kasi tayo sa place of Eden. Kasi nung nagkasala sila Adan at ni Eva, pinarusahan talaga sila. Pinalabas sila sa Garden of Eden. Di ba? Now, ang tanong kasi dito, kung tayo ba ay makapasok sa kingdom of God, the same din ang mangyayari, parehas din ang mangyayari na hindi na tayo magluluto, hindi na tayo hindi na. Ang Diyos na magpo-provide ng pagkain natin. Hindi na natin kailangan ang Diyos na magpo-provide ng pagkain natin. And we like for examples in Moises. Ang Diyos nagpapadala ng pagkain doon sa
nung nagugutom nga mga Hudyo eh. Di ba? Ang Diyos magpo-provide ng pagkain. One of the example nga, kahit nga yung nung sa panahon ni Jesus Christ, yung 5,000 ba ng mga tao, di siyempre nagugutom yun. O ang Diyos din ang nag-provide ng pagkain para makakain yung 5,000 na yun. So, ibig sabihin, sa feeling ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakasama natin ang ating Panginoon Jesucristo, hindi natin kailangan na tayo pa magtatrabaho para tayo mabuhay. Hindi na. God will provide our food. Yun, doon kagagaling, kaganda. In the place of God, sa lugar ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala nang taggutom doon, wala nang sakit, wala nang lahat. Di ba? Wala na. So, yun ang kalagayan. Kaya napakasarap nasain ang tayo'y makapasok. Saan? Sa kingdom of heaven. Kasi walang gutom, wala na doon eh. Kasi ang Diyos ang magpo-provide for our needs. If you read in Revelation chapter 20, 20. If you read chapter 21, sabi niya na, dito okay, meron dito ito, sa Purata. At sasabihin dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. Nanahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila ay magiging Diyos. 4. At papahiran niya ang bawat luha. So, bawat luha sa kanilang mga mata. Sibigay sa kanilang kalungkutan, papahiran ang kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. So, doon sa lugar ng ating Panginoon Diyos, there is no death. Di ba? Dapat tayo nasain natin ng ganun, no? There is no death. Sabi niya, dito, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sa ibig sabihin, sa lugar ng ating Panginoong Diyos, wala nang kamatayan. Wala nang tagutom, wala nang sakit, di ba? Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. So, wala nang dalamhati doon. O ng pananambitan man. O hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kita mo? Diyan, yun ang kalagayan yun ang kalagayan na nasa piling tayo ng Diyos. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat. So lahat, ginawa niyang bago. Bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay dapat ay tapat at totoo. So, see? Tama. So, yun ang lugar. Kung kayong mga tao sa buong mundo, sana, kasi sa panahon mo daan, alam ko mapapanood nyo din ito. And God will be provide to watch this one video, kasi YouTube ko ito eh. Kasi dito sa mundo, hindi pa ito yung end of life natin. Yeah. Kung ang mga hinirang at mga banal at mga naniniwala sa Diyos, na Diyos, yung Diyos na totoo, this life in this earth is temporal. Temporary lang ito eh. Sa piling ng ating Diyos, yung ating dalamhati,
Taalisin niya. Sabi niya, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ibig sabihin yung kanilang pighati, mawawala yun sa lugar ng ating Diyos. Kaya kung tayo man nakaranas sa buhay na ito, kahirapan, sa afterlife there is a different. Kung tayo ay nagsiserve na para tayo mabuhay, kung magtatrabaho para tayo mabuhay, doon hindi na. Ang Diyos mismo ang magsiserve at magpo-provide ng ating pagkain. Kaya kung paano sa kalagayan ngayon, hirap tayo. Ang hirap na ito, may katapusan. May katapusan. So may katapusan, kaya brother and sister, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa time na yun, wala nang kamatayan. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. O hindi na magkakaroon ng dalamhati sa piling ng Diyos. O lahat ng bagay ay binago ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ang mga bagay ng una, ngayon, ay naparam. So wala na. So papalitan niya na ng bago. And that's the place of God. Sa lugar ng ating Diyos. So brothers and sisters, bagamat ang kalagayan natin sa ngayon, nasa labas tayo ng kanyang lugar talaga. Pero kahit tayo nasa labas ng lugar, ang puso't isip natin ay nasa kanya dapat. So, okay? And brothers and sisters, and God bless you. Through every changing season, when your strength grows weak, siya nga pala, panoorin natin, may susunod akong live ngayon after this one is yung bride ministry. Ila-live natin yun, Sana, I invite also the in-time believers. Yung mga in-time believers, watch this. Kasi kailangan ninyo din ito. Sana mapakinggan nyo, may send nyo sa mga in-time believers, masend sa kanila para at least makapanood sila diba? Some prayers feel quiet. Mapanood nila yung yan ba yung sa huling kapanahunan ngayon mapanood nila ito. It was revealed to me kahapon. I need you. Na-excite ako kahapon na-reveal ko. Hard days, I need you. Sana mapakinggan nila. So, God bless you and sa inyong lahat, brothers and sisters. Jesus, stay.